Good day everyone, especially to you sir. Our topic for today is all about the concept of social change and development. I am Norena Embarrio together with my partner Joren Alulod. We are Group 8. Okay, so what is social change? Now, first that is changes in social cultures and systems. So, ito ay tumutukoy sa mga pagbabago sa paraan ng pagkakaayos ng lipunan tulad ng sistema ng pamahalaan, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Next is changes in people's behavior and relationships. So ito naman ay tumutukoy ito sa pagbabago sa paraan ng pag-uugali at pakikitungo ng mga tao sa isa't isa, tulad ng paggamit ng social media at pakikipag-ugnayan. Next is shift in belief, culture, and norms. So ito naman ay nangangahulugan ng pagbabago sa kung ano ang itinuturing na tama o mali at kung paano nagbabago ang mga tradisyon at pagpapahalaga sa paglipas ng panahon. Halimbawa, digital na serbisyo, ito yung mga woman empowerment. Ang mga digital na serbisyo ay nagpapadali ng buhay sa pamamagitan ng online na transaksyon. So habang ang woman empowerment ay nagtataguyod ng pantay na karapatan at oportunidad para sa kababaihan. And now let's proceed to characteristic of social change. The number 1 is the inevitable, hindi maiiwasan. So ang social change ay natural na nangyayari sa lipunan dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, ekonomiya at kultura. Next is universal o pangkalahatan. So nangyayari ang social change sa lahat ng bansa at lipunan, hindi lang sa isang lugar. So varies in speed. So iba-iba ang bilis. No, may mga pagbabago na nangyayari ng mabilis, halimbawa ng teknolohiya. At may iba pa na bahagi, halimbawa yung paniniwala at tradisyon. So next one is yung multi-causal o yung maraming sanhi. Maraming dahilan ang social change tulad ng edukasyon, politika, media at kalikasan. Next one is the often controversial o madalas may pagtututol. May mga taong sumasang-ayon at may mga tumututol dahil hindi lahat handa sa pagbabago. So dito naman tayo sa cause of social change. So ano ba yung mga dahilan? Number 1 is yung technology o teknolohiya. Ang bagong teknolohiya ay nagpapabilis ng komunikasyon, trabaho at pamumuhay ng tao. Pangalawa is yung economy o ekonomiya. So ang pagbabago sa trabaho, sahod at negosyo ay nakakaapekto sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. So next one is politics o politika. So ang mga batas at patakaran ng gobyerno ay nagdudulot ng pagbabago sa lipunan. So next one is the culture o kultura. So ang pagbabago sa paniniwala, tradisyon at kaugalian ay nagbabago sa asal at pananaw ng mga tao. So next one is environment o kapaligiran. So ang climate change at kalamidad ay nagtutulak sa mga tao na baguhin ang kanilang pamumuhay. So next one is the social movements o kilosang panlipunan. So ang mga grupo at organisasyon ay kumikilos upang itaguyod ang karapatang pagbabago sa lipunan. Okay, so what is development? Development is like number 1 is improvement in quality of life. So, ito yung pagpapabuti ng pamumuhay ng tao tulad ng mas maayos na kalusugan, edukasyon at kabuhayan. So, the next one is equal opportunities. Ito yung pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat ng magtrabaho, mag-aral at umunlad sa buhay. So next one is better access to services. Mas madali makuha ng tao ang serbisyong pangkalusugan, edukasyon, patubig at iba pang pangunahing pangangailangan. So next one is reduction of poverty. Pagbawas ng kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at sapat na kita.
So, next one is development is people-centered. So, ang kaunlaran ay nakatuon sa kapakanan ng tao, hindi lang sa pagyaman ng bansa, kundi sa tunay na pag-unlad ng bawat mamamayan. So, good day everyone. My name is Joren Alulod. So, proceed tayo sa relationship between social change and development. So, first, meron tayong social change leads to development. So, of course, ang social change ay nagdudulot siya ng development kapag may pagbabago sa lipunan at nagbubukas ito ng oportunidad para umunlad ang komunidad. Next, development creates more social change. So, ito ay nagdudulot ng mas maraming social change kapag umangat ang buhay ng mga tao. Dahil dito, mas nagkakaroon ng positibong pagbabago sa lipunan. So, pangatlo is both interconnected and cyclical, meaning magkaugnay at paikot ang dalawa. Like, hindi sila hiwalay, kundi tuloy-tuloy ang kanilang ugnayan. Next, types of social change. First, revolutionary, sudden, large-scale change. So, ito ay mabilis at malakihang pagbabago sa lipunan. Biglaan itong nangyayari at madalas nagdudulot ng malaking pagbabago sa pamahalaan, batas o sistema ng lipunan. Next, evolutionary, gradual, and continuous. Meaning, ito ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi agad napapansin pero unti-unting nagbabago ang kultura, asal o mga paraan ng pamumuhay ng mga tao. Pangatlo, planned change. So, ang planned change through program policies ay nangyayari ito dahil sa mga programa, proyekto o pulisiya na sinadya at pinlano ng gobyerno o organisasyon o komunidad. Next, unplanned change, natural disasters or pandemics. So, ito ay pagbabago na hindi inaasahan at biglaang nangyayari dahil sa mga sakuna, pandemya o natural na pangyayari. So, dahil dito napipilitang magbago ang pamumuhay at sistema ng komunidad. Next, examples in the Philippine context. First, digitalization of government service. So, dahil dito, pagpapadali ng proseso gamit ang online systems katulad ng pagkuha ng documents. Another is women empowerment in workplaces. So, mas maraming oportunidad at protection para sa kababaihan sa trabaho. Pangatlo, farm political transition. Dahil dito, pagbabagong pampolitika sa Bangsamoro para sa kapakanan at kapayapaan at maayos na pamamahala. Pang-apat is youth involvement. So, mas aktibong paglahok ng kabataan sa mga proyekto at community activities. Lastly, community-driven development programs. So, ito yung mga programang pinaplano at isinasagawa kasama ang mismong komunidad. So, next, importance in community development. First, identifies real needs of the community. So, meaning, natutukoy ang tunay na pangangailangan ng komunidad. Nakakatulong ito para malaman kung ano ba talaga ang dapat na unahin at solusyonan. So, gumagabay sa paggawa ng mga programa at proyekto. Dahil alam na ang pangangailangan, mas madali na gumawa ng tamang proyekto para sa mga tao. Pangatlo, strengthens community participation or pinapalakas ang partisipasyon ng mga komunidad o ng komunidad at dahil dito mas naging aktibo ang mga residente sa mga gawain at desisyon. So next, promote sustainable development. So napopromote ng sustainable development at tinitiyak na ang mga programa ay pangmatagalan at may mabuting epekto sa susunod na henerasyon.